Isang magandang araw po sa lahat. Ngayon nagkaroon po ng power interruption dito sa bahagi ng Bulacan. Mahirap pala pag nagkaroon ng blackout dito sa Bulacan. Walang net, tapos tahimik ang kalsada. Madilim, wala ka masyadong komunikasyon na makakita dito. Kaya mahirap pala ang walang kuryente. Sinasabi nila pag na mas maganda ang buhay ng araw kaysa ngayon. Sa totoo lang, mahirap ang walang kuryente, hindi ka makagawa, nagkaroon ng interruption dito sa bayan ng Bulacan ng mula November 5 ng 11 PM, tapos magbubukas ang ilaw ng magkakaroon ng kuryente ng November 6 ng alas 4 ng umaga. As of now, wala tayong net, tahimik ang kalsada. Ayan guys. As of now, meron tayong 3:55. Magkakaroon daw ng kuryente, sabi ng Meralco, ng alas 4. Kaya abangan natin ang pagkakaroon ng kuryente dito sa Bulacan. Nagkaroon ng interruption dahil mayroong inaayos na sa Meralco dun sa bayan ng Matungaw, Bagong Bayan, Santa Ana, Trip-Tip, Pulok 1 hanggang 5 sa Bambang. So yun nga guys, sobrang tahimik, walang internet, so far meron naman tubig, kaya lang hindi ka makagawa ng maayos dahil sa pag-interrupt ng kuryente dito sa Bulacan. Mabuti na ang nawala ang kuryente ng alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. As of now, meron tayong T58. We have 3 minutes na lang, makakakuryente na lang. Tignan natin kung masusunod yung sinabi ng Meralco na magkakaroon ng kuryente ng 4 AM. Kaya antabayan na natin. Kaya guys, mahirap yung kaldera ang gamit natin kasi yun nga, pwedeng pagmulan ng suno, kaya dapat huwag tayong gagamit ng kaldera. Kumali yung nag-charge tayo kanina ng umaga, nag-charge tayo ng cellphone para magamit ng ilaw, o nag-charge tayo ng bagay, kung kakaroon ganyang brownout. Dahil kung kaldera, maaaring yung mga katabi ng lugar, nakatulog ka, magliyag. Medyo danger din gamitin ng kandila pag ganyang walang kuryente. Dapat gamitin natin yung plastic ng cellphone, yung kaya meron tayong mga nabili sa Shopee na sinacharge na ilaw.
Kahit na yung mga ginamit, mga solar na ilaw, pwede natin yan. Sa totoo lang, napakahirap ng walang kuryente. Hindi ka makakilos na maayos. Pero, mas hindi natin magawa yung gawin natin pag walang kuryente. Kaya, napaka-importante sa atin ang kuryente, tubig, dahil yan ang pinakamahalaga na pang-araw-araw natin kailangan. Saka tip ko lang, halimbawa walang kuryente, may schedule na inanos ang Meralco, pwede natin siyang mag-charge habang may kuryente pa ng mga gamit na pwedeng i-charge. Halimbawa, chargeable na electric fan, chargeable na cellphone, chargeable na mga flashlight, i-prepare natin yun. Tapos kung wala tayong libangan, pwede tayong mag-download ng mga movie o music para kung sakaling walang kuryente, may magagamit tayo. O kaya game, yun ang kaibahan. Para pag sakaling tulad niya, mainit, hindi natin magagamit yung mga aircon. Dapat kinas natin kanina yung bago mag-announce ang Meralco ng kinas natin yung ating mga gamit na chargeable o kaya yung mga solar na equipment na kailangan natin pag itong brownout. Ilang minuto lang siguro magkakakuryente natin. Ngayon, walang kuryente pa rin, medyo kahimik sa kapaligiran. Pero wag naman sana yung mga kawatan magpasamantala, kaya binabantayan natin maigi itong ating bahay nang sa ganun protection na rin. Dahil pag ganyan tahimik, pag ganyan madilim, ang mga kawatan siguradong nagkalat. So yun na nga lang, antayin natin pag bubukas ng ilaw. Siya pala ko, hindi ka pala subscribe channel ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para please bumilog ako. Ngayon, nawalan po tayo ng interruption dito sa bayan ng Bulacan ng kuryente noong November 5 to 6 ng 2024. Bale, kasi wala ang brownout nung 11 p.m. to 4 a.m. As of now, ilang minuto na magkakaroon ng kuryente. Yun nga sinabi ko, mahirap pang walang kuryente. Napakahirap kumilos. Kaya, dapat matindi paghahanda gagawin natin kung sakaling walang kuryente. So, nga guys, tingnan natin yung oras kung alas 4 na. Kung sinusunod ba ng time ng Meralco na magkakakuryente ng alas 4. Ayun lang nga guys, 4:04 na, wala pa rin kuryente. Hindi rin nasunod yung tinakdang oras na sabi magkakaroon ng kuryente ng alas 4 ng umaga. Ayan, 4:05 na. Hindi nasunod yung sinasabi na 11 mawawala to 4. Dapat sinusunod na yan. Kaya nga sa American time, pag sinabing ganung oras na mawawala, magkakaroon, diba sinusunod yan. Para din sa Philippine Airlines, pag sinabi ang flight mo 4 a.m. ng umaga, dapat kung traffic, maglalaan ka ng oras doon para hindi ka maiwan o madelay sa iyong flight kung ikaw ay nasa aeroplano.
Pero dapat talaga sinusunod yun dahil bawat segundo minuto ay mahalaga sa ating sa ngayon na panahon. Kahit sa pera change, di ba? Currency, kada minuto babago ang kalakalan ng halaga ng pera. Ganun din dapat na sinusunod yung oras. Pag sinabing 4, tayo mga Pilipino, pagka may programa, pag sinabi alas 4 ng hapon, ang program, pero minsan alas 5 na, alas 6 na, kaya nga Pilipino tayo, hindi nasusunod. Sa ibang bansa, pag sinabing 2 p.m., sakto yun, 2 p.m. simula. Whether you like it or not, simulan yan. Dahil importante yung inasasal ko, bawat segundo minuto ng ating oras. Kahit sa trabaho, di ba? Pagka may isang oras sa sobra, minuto, binabayaran yun. So, yun na yung kalagayan natin sa kalsada. Tahimik, walang madilim, walang ano. Yung natatanong natin na yun, gamit nila chargeable na solar na ilaw. So ayun nga guys, nagkaroon ng kuryente ng 4:60 ng AM. Bali hindi na sunod yung 4 AM na magkakaroon. Ganun pa man, okay rin. Bye bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. See you, miss you people. Bye bye. Thank you for watching.